Sabi nila, "Lipad ka rito, Nay. Gusto ka namin dito para sa Pasko." Ang mga salitang iyon, parang musika sa aking pandinig. Ang tawag na iyon mula sa aking anak na si Marco, 3 araw bago ang Pasko. Iyon ang pinakahihintay ko sa buong taon. Pero ang gabi kung kailan, sa gitna ng ingay at liwanag ng airport sa Maynila, nakita ko ang litrato nila sa social media. Iyon ang gabi kung kailan ang hiya, ang matinding hiya, ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Nakatayo ako doon, sa gitna ng mga pamilyang nag-iiyakan sa tuwa, nagyayakapan. Ako lang ang nag-iisa. Isang matandang babae na may dalang maleta at isang pusong puno ng pag-asa. Ngunit sa kanilang mundo, sa kanilang litrato, para akong isang multo. Isang kasambahay na hindi na kailangan. Isang anino na nabura na sa kanilang perpektong larawan ng pamilya. Ang caption sa litrato nila? Kumpleto ang pamilya, puno ang puso, kumpleto. Ang salitang iyon, kumpleto. Inulit-ulit ko sa isip ko, kumpleto sila, kahit wala ako. Ang sakit, ang bigat. Hindi galit ang una kong naramdaman, kundi hiya. Hiya na umasa ako. Hiya na naniwala ako. Hiya na sa edad kong ito. Pakiramdam ko ay isa akong pulubi na nagmamakaawa para sa atensyon ng sarili kong mga anak. Sila, na walang utang na loob. Matapos ang lahat, sa loob ng maraming taon, ako ang naging kanilang ilaw ng tahanan. Kahit pamalayo ako sa Cebu, ako ang sandalan. Ako ang takbuhan. Kapag may problema sa pera, sino ang unang tinatawagan? Kapag kailangan ng pambayad sa matrikula ni Paulo na nagkakahalaga ng 50,000 kada semestre, sino ang sumasagot? Kapag kailangan ng 100,000 piso para sa paunang bayad sa mamahaling preschool ni Sofia, kaninong ipon ang kinuha? Ako. Palaging ako. Naalala ko pa. Tinahi ko ang mga butas sa kanilang budget. Pinunuan ko ang kanilang mga pagkukulang. Sinakripisyo ko ang mga gusto ko para sa kanila. Ang sabi sa akin noon ni Marco, "Nay, babayaran ka namin kapag dumating na ang bonus." Ang bonus na iyon, parang isang multo na hindi kailanman nagpakita. At ako naman, bilang isang ina, hindi ko na sinisingil dahil ang pagmamahal daw ay hindi naniningil. Iyon ang aking pagkakamali. Dahil ang pagmamahal pala, dapat may kasamang respeto. Kinampanan ko ang aking papel nang walang reklamo. Nag-iisa, madalas, pakiramdam ko ay isa na lang akong pangalan sa kanilang listahan ng mga dapat bayaran. Isang boses sa telepono na nagtatanong kung kumusta na sila, habang ang sagot nila ay laging nagmamadali, laging may kasunod na pakiusap, walang pakialam sa tunay kong nararamdaman. Bago ang flight na iyon, bumili pa ako ng bagong cardigan, asul, nagkakahalaga ng 700 piso. Para saan? Para bumagay sa kanila. Para hindi ako magmukhang kahiya-hiya sa kanilang magarbong bahay. Naghanda ako. Nag-empake. Dala-dala ko ang regalong leche flan na sana'y pagsasaluhan namin sa Noche Buena. Pero para sa kanila, isa lang pala akong ingay sa paligid. Isang obligasyon na madaling kalimutan kapag may mas mahalagang bagay na dumating. Habang naglalakad ako palayo sa airport, dala ang maleta ko at ang basag kong puso. Hindi nila alam ang isang bagay. Akala nila, isa lang akong matandang kawawa na wala nang ibang mapupuntahan. Akala nila, ako ang talunan. Pero mayroon akong isang lihim na yaman. Isang bagay na hindi nila alam. Isang bagay na iniwan sa akin ng yumaong asawa ko. Hindi ito ginto o alahas. Ito ay isang bagay na mas makapangyarihan. Ito ay ang kontrol. Ang bahay na tinitirhan nila, ang mga sasakyang minamaneho nila, ang edukasyon na ipinagmamalaki nila para sa kanilang mga anak, marami doon ay dahil sa aking pirma, dahil sa aking suporta, dahil sa aking tahimik na pag-aalaga. Akala nila, ako ang kanilang pawn, ang kanilang utusan na susunod sa bawat hiling. Pero sa gabing iyon, habang kumakain ako ng leche flan sa isang maliit na karinderya, nagbago ang lahat. Napagtanto ko na ako pala ang may hawak ng kanilang trump card.
Ang kawawang lola na tinaboy nila, siya pala ang may hawak ng huling baraha. At sa pagkakataong ito, ako na ang maglalaro. Gusto nila akong mawala. Gusto nila akong maging tahimik. Gusto nilang kunin ang lahat nang hindi nagbibigay ng kahit katiting na paggalang. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal, ang aking karangalan, bilang isang ina, bilang isang babae, bilang isang tao. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Hindi. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng isang aral na hindi nila malilimutan. Isang aral na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Ang aral na ang isang ina ay hindi basahan na itatapon na lang kapag luma na. Ang aral na ang pagmamahal ay may kaakibat na pananagutan. Hindi na ako mananatiling tahimik. Hindi na ako magiging anino sa kanilang buhay. Oras na para ako naman ang maging bida sa sarili kong kwento. Kung kayo po ay nakaramdam na parang naging estranghero na kayo sa sarili ninyong tahanan, kung naranasan nyo ng magbigay hanggang sa wala nang natira para sa inyong sarili, i-like at i-share nyo po ang video na ito. At huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. Sabihin nyo po sa akin, saan po kayo nanonood? Halina't pakinggan natin ang kwentong ito. Kwentuhan mo ako. At ikukwento ko rin sa inyo kung paano ko binawi ang lahat. Paglapag ng eroplano sa runway ng Ninoy Aquino International Airport, isang pamilyar na kaba ang naramdaman ko. Hindi kaba ng takot, kundi kaba ng pananabik. Matapos ang halos isang oras sa himpapawid mula Cebu, sa wakas, narito na ako. Pinakinis ko ang lukot sa aking bestida at inayos ang aking buhok. Dinala ko ang aking pinakamagandang sapatos, ang itim na may kaunting takong, dahil gusto kong magmukhang kagalang-galang. Isang lola na maipagmamalaki ng kanyang pamilya. Habang naglalakad ako palabas ng eroplano, kasabay ng daloy ng mga tao, isang ngiti ang hindi maalis sa aking mga labi. Iniisip ko na ang mga apo kong sina Paulo at Sofia. Siguradong malaki na sila. Iniisip ko ang mahigpit na yakap na sasalubong sa akin. Ang Terminal 3 ay puno ng buhay. Ang mga palamuting pamasko ay nakasabit sa bawat sulok. Kumukutitap na mga ilaw, malalaking parol. Ang anunsyo sa airport ay humahalo sa tugtog ng mga awiting pamasko. Amoy ng bagong lutong tinapay mula sa isang coffee shop at ang pamilyar na amoy ng manok mula sa isang fast food chain. Sa paligid ko, puro masasayang tanawin. Isang batang lalaki ang tumatakbo patungo sa kanyang ama. Isang sundalong nakauniporme. Isang pamilya ang may dalang malaking banner na may nakasulat na, "Welcome home, Papa." Mga luha ng kagalakan, mga tawa, mga mahigpit na yakap, bawat isa ay may sinusundo. Bawat isa ay may sumasalubong. Nagtungo ako sa baggage claim area. Kinuha ang aking maliit na maleta at pumunta sa napag-usapang lugar ng pagsundo. Sa labas ng arrival area, doon, sa ilalim ng malaking karatula, doon daw sila maghihintay. Tumingin ako sa aking relo. 3:30 na. Maaga pa. Baka na traffic lang sila, naisip ko. Ang traffic sa Maynila, lalo na't malapit na ang Pasko, ay talagang malala. Kaya naghintay ako. Lumipas ang 15 minuto. Naging 20, naging 30, ang mga pamilyang kasabayan kong dumating ay unti-unti nang nakaalis. Ang ingay sa paligid ko ay nababawasan. Ang aking ngiti ay dahan-dahang nawawala, napapalitan ng isang maliit na pag-aalala. Kinuha ko ang aking telepono. Tiningnan ko muli ang text ni Liza. Nandyan na kami. Hindi na makapaghintay ang mga bata na makita si Lola. Ang text na iyon ang pinanghawakan ko. Sinubukan kong tawagan si Marco. Nagring ito ng ilang beses bago pumasok sa voicemail. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay hindi ko na pinatapos. Bumigat ang dibdib ko. Sinubukan ko namang tawagan si Liza. Ganoon din. Diretso sa voicemail, nagsimula akong makaramdam ng panlalamig kahit na mainit ang hangin sa Maynila. Hindi ako umupo. Pakiramdam ko,
Kapag umupo ako, para ko na ring sinabing suko na ako. Kaya nanatili akong nakatayo. Ang aking maleta ay matatag na nakakapit sa aking tabi, na parang isang tapat na alalay. 40 minuto. 42 minuto. Ang mga numero sa aking relo ay parang nanunukso. Bawat minuto na lumilipas, isang piraso ng aking pag-asa ang nalalaglag. Bawat sasakyang dumadaan na hindi para sa akin, isang kirot ang dumadampi sa aking dibdib. At doon, sa gitna ng aking paghihintay, nag-vibrate ang aking telepono. Sa wakas, naisip ko, kinuha ko ito nang mabilis. Ang puso ko ay tumatalon sa pag-asa na isa itong tawag o text mula sa kanila. Ngunit hindi. Isa lang itong notification mula sa social media. Isang app na bihirang-bihira kong buksan. Maliban na lang kung gusto kong makita ang mga bagong litrato ng aking mga apo. Sa isang iglap, isang kakaibang kutob ang aking naramdaman. Isang malamig na agos ng pangamba. Dahan-dahan kong binuksan ang app. At doon, sa pinakataas ng aking newsfeed, naroon sila. Naroon sila. Ang aking anak, na si Marco, suot-suot ang asul na sweater na ipinadala ko noong nakaraang taon. Si Liza, ang kanyang asawa, na may malawak na ngiti. Ang kanyang balat ay kayumanggi at kumikinang. Ang aking mga apo, sina Paulo at Sofia, ay masayang nakapaligid sa isang mahabang mesa. Isang mesa na puno ng pagkain. May hamon na kumikinang. May salad na puno ng prutas. At sa gitna ng lahat, may isang lechon na napakasarap tingnan. Isang handaan para sa Pasko. Isang Noche Buena na wala ako. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang platito ng leche flan sa gilid ng mesa. Hindi iyon ang gawa ko. Hindi iyon ang recipe na minana ko pa sa aking ina. Lahat sila ay may hawak na baso, nakataas, na para bang nagto-toast. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. At ang caption, ang mga salitang iyon ay parang mga pako na ibinaon sa aking dibdib. Kumpleto ang pamilya, puno ang puso. Maligayang Pasko mula sa aming pamilya sa inyong lahat. Kumpleto. Inulit ko ang salita sa aking isipan. Kumpleto. Kumpleto sila kahit wala ako. Ang puso kong kanina lang ay puno ng pag-asa. Ngayon ay parang isang basag na salamin. Walang luha, wala pang luha sa mga sandaling iyon. Ang naramdaman ko ay isang matinding hiya. Isang kahihiyan na tumagos hanggang sa aking mga buto. Kahiya-hiya na umasa ako. Kahiya-hiya na naniwala ako sa kanilang matatamis na salita. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod mula sa biyahe, ang lahat ng pananabik ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malinaw at malamig na katotohanan. Hindi nila ako nakalimutan. Mas malala pa doon, hindi nila ako inisip. Hindi ako kasama sa kanilang plano. Isa lang akong pang-abala. Isang obligasyon na hindi nila gustong tuparin. Dahan-dahan kong ibinulsa ang aking telepono. Inayos ko ang aking sarili. Isinuot ko ang aking jacket na kanina pa ay nakasampay sa aking braso. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng aking maleta. At nagsimula akong maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan, palayo sa ingay ng airport, palayo sa mga masasayang pamilya, palayo sa lugar kung saan ang aking puso ay dinurog ng walang kahit anong ingay. Ang paglalakad palayo sa airport ay parang isang panaginip, isang mabagal na paglalakbay sa ilalim ng kulay abo na langit ng Maynila. Ang ingay ng mga busina ng sasakyan, ang sigawan ng mga nag-aalok ng taxi, ang alikabok mula sa kalsada, lahat ay parang malayo, na para bang nanonood ako ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Ang aking magandang sapatos na may takong ay hindi ginawa para sa ganitong uri ng paglalakad. Bawat hakbang ay isang paalala ng aking katangahan. Bawat metro na nilalakad ko, nararamdaman ko ang pagod sa aking mga binti at ang bigat sa aking dibdib. Naglakad ako ng walang patid. Nilagpasan ko ang mga gusali ng car rental, ang mga paradahan, ang mga nagtataasang mga anunsyo. Ang mga tao sa paligid ko ay may kanya-kanyang mundo. May mga nagmamadali, may mga nagtatawanan. At ako ay isang matandang babae na humihila ng isang maleta sa gilid ng isang abalang kalsada.
na parang isang tauhan na naligaw mula sa ibang kwento. Wala ng pag-asa, wala ng galit. Ang nararamdaman ko lang ay isang malalim na kapaguran. Pagod na sa pag-intindi. Pagod na sa pagbibigay. Pagod na sa paghihintay. Pagkatapos ng halos 1 kilometrong paglalakad, sa gitna ng isang hilera ng mga tindahan ng gulong at mga gasolinahan, may isang maliit na ilaw na kumuha ng aking pansin. Isang neon sign na kumukuti-kutitap. Ang nakasulat, Aling Tina's Eatery, isang karinderya. Ang salamin ng bintana nito ay malabo dahil sa init mula sa loob. May mga palamuting papel na hugis parol na nakadikit dito. Sa sandaling iyon, ang maliit na lugar na iyon ay parang isang kanlungan. Isang lugar na malayo sa malalamig na katotohanan ng airport. Itinulak ko ang pinto. Isang maliit na kampana ang tumunog sa itaas. Ang amoy sa loob ay isang halo ng mainit na mantika, kanela, at bagong saing na kanin. Ang amoy ng isang tahanan, may ilang mga mesa na gawa sa kahoy, mga upuang plastik, at isang mahabang counter na may mga pagkaing nakahain sa ilalim ng salamin. May ilang mga kumakain. Isang lalaking nakauniporme ng delivery service, isang mag-asawang tahimik na kumakain, at isang babaeng nasa counter na tinatawag nilang ate na tumingin sa akin pagpasok ko. Maligayang Pasko po, Nay, bati niya, isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Maligayang Pasko rin sa iyo, Hija, sagot ko. Nagulat ako sa katatagan ng sarili kong boses. Pumili ako ng isang mesa sa sulok, malapit sa bintana. Inilagay ko ang aking maleta sa tabi ko. Lumapit ang babae at inabutan ako ng isang menu na nakasulat sa isang maliit na pisara. Pasensya na po. Nay, medyo mabagal po kami ngayon, sabi niya. Pero mayroon po kaming mainit na arroz caldo at leche flan. Leche flan. Ang salitang iyon ay tumama sa akin. Ang dessert na sana'y dadalhin ko sa kanila. Ang dessert na simbolo ng aking pagmamahal. Leche flan, sabi ko. Isang order ng leche flan at isang mainit na tsaa, pakiusap. Sige po, sabi niya at bumalik sa counter. Habang naghihintay, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga sasakyan ay patuloy sa pagdaan. Ang mundo ay hindi huminto para sa akin. Ang aking telepono ay nakapatong sa mesa. Nakataob, nag-vibrate ito ng 1 beses, 2 beses. Hindi ko ito pinansin. Ayoko nang makita ang kanilang mga pangalan. Ayoko nang marinig ang kanilang mga dahilan. Tapos na, dumating ang aking order. Isang perpektong hiwa ng leche flan sa isang maliit na platito. Ang arnibal nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang tsaa ay nasa isang lumang tasa, umuusok pa. Kumuha ako ng isang kutsarita ng leche flan. Isinubo ko ito. Ang tamis at ang pagiging creamy nito ay bumalot sa aking dila. Hindi ito kasing perpekto ng gawa ko. Medyo mas matamis, pero sa sandaling iyon ang pinakamasarap na leche flan na natikman ko sa buong buhay ko. Bakit? Dahil ito ay para sa akin. Hindi ko ito ginawa para sa kanila. Hindi ko ito inihanda para sa isang okasyon na hindi ako kasama. Binili ko ito para sa sarili ko. Isang simpleng regalo para sa isang pusong pagod. Bawat subo ay isang tahimik na pagtanggap. Pagtanggap na mag-isa ako. At sa pagiging mag-isa, mayroon palang isang uri ng kapayapaan. Inubos ko ang leche flan. Dahan-dahan. Walang nagmamadali. Ininom ko ang aking tsaa hanggang sa huling patak. Nang ibigay sa akin ng babae ang aking bill, nagtanong siya, "Gusto niyo pa po ng isa?" "Nay, pabalot?" Nag-isip ako sandali. Tapos, tumango ako. "Oo, sige. Para mamaya." Ngumiti siya. "Tama po yan. Ang sarap po niyan ulit-ulitin." Umalis ako sa karinderya na may dalang isang maliit na puting supot na naglalaman ng pangalawang hiwa ng aking leche flan. Ang aking kalayaan. Hindi na ako nakaramdam ng pagkalito. Mayroon ng isang uri ng kalinawan. Malayo sa kalsada, nakita ko ang isang ilaw mula sa isang maliit na inn. Valley Inn, ang nakasulat. May rates para lingguhan. Hindi maganda, pero may ilaw.
At sa ngayon, iyon ay sapat na. Pumasok ako sa lobby. Isang lalaki sa likod ng counter ang nanonood ng basketball sa isang maliit na TV. Kailangan niyo po ng kwarto? Tanong niya. Halos hindi tumitingin. Oo, para sa isang gabi lang, sabi ko. Inabot ko ang aking ID at card. Room 114, sabi niya. Iniabot sa akin ang isang susi. Ang kwarto ay simple. 2 kama, isang lumang TV, isang banyo, pero malinis. At higit sa lahat, mainit. May gumaganang heater. Ibinaba ko ang aking maleta. Umupo ako sa gilid ng kama at hinubad ang aking sapatos. Ang aking mga paa ay pagod at masakit. Ngunit ang aking puso na dapat sana'y durog na durog, ay buo pa rin. Kakaiba, pero buo. Sa loob ng tahimik na kwarto ng Valley Inn, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng lumang aircon at ang malayong tunog ng mga sasakyan mula sa highway. Umupo ako sa gilid ng kama ng matagal. Ang aking katawan ay pagod, ngunit ang aking isip ay gising na gising. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras, kinuha ko ang aking telepono. Ang kaninang pag-iwas ay napalitan ng isang malamig na determinasyon na harapin ang katotohanan. Pagbukas ko ng screen, bumungad sa akin ang inaasahan ko. 3 missed calls mula kay Marco, 2 mula kay Liza, at isang text message galing kay Marco. Binuksan ko ito. Meoy, medang daw? Nay, nasaan ka? Iyon lang. Walang sorry, walang paliwanag, walang pag-amin sa kanilang pagkakamali. Isang tanong na puno ng pagkalito. Na para bang ako ang nawawala, na para bang ako ang may kasalanan, para akong isang bagay na nawala, hindi isang taong iniwan. Pinatay ko ang screen. Hindi ako nag-reply. Ano pa ang sasabihin ko? Na nandito ako sa isang murang inn. Dahil ang pamilyang dapat sumalubong sa akin ay masayang nagdiriwang nang wala ako? Walang saysay. Sa halip na mag-aksaya ng luha, binuksan ko ang aking maleta. Kinuha ko mula roon ang isang maliit na kwaderno at isang pluma. Ito ang kwaderno kung saan ko isinusulat ang aking mga listahan para sa palengke, mga recipe at mga saloobin na hindi ko masabi ng malakas. Pumunta ako sa isang bagong pahina at nagsimula akong magsulat, pero ang liham na ito ay hindi para sa kanila. Para ito kay Angela, ang aking apo, anak ni Marco sa kanyang unang asawa. Si Angela, na nasa Quezon City, nag-aaral para maging isang nurse. Siya ang tanging isa na tumatawag hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil gusto niya lang manggumusta. Siya ang nagpapadala sa akin ng mga litrato ng kanyang pusa. Siya ang nagkukwento tungkol sa kanyang mga exam. Siya ang humihingi ng recipe ko para sa cornbread stuffing. Siya ang nakakakita sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang bangko. Angela, mahal kong apo, sinimulan ko. Ang aking sulat kamay ay medyo nanginginig sa simula, pero unti-unting naging matatag. Sinabi mo sa akin noon na ako ang iyong ligtas na lugar. Gusto kong malaman mo na ang marinig iyon ay mas mahalaga pa sa akin kaysa sa maraming bagay sa mundong ito. Ang Paskong ito ay hindi naging tulad ng aking pinlano. Lumipad ako patawid ng bansa para sa isang mesa na hindi pala ako kasama. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may natagpuan akong hindi ko inaasahan. Natagpuan ko ang espasyo para alalahanin kung sino ako nang hindi na kailangang maghintay na may ibang magsabi nito sa akin. Nagpatuloy ako sa pagsusulat. Hindi ako nagsulat ng may galit. Hindi rin ako nagdrama. Isinulat ko lang ang katotohanan. Isinulat ko ang tungkol sa paghihintay sa airport. Isinulat ko ang tungkol sa litrato. Isinulat ko ang tungkol sa leche flan na kinain ko sa isang karinderya. Hindi bilang isang reklamo, kundi bilang isang salaysay. Isang testimonya sa gabing iyon. Nang matapos ako, isinilid ko ang liham sa isang sobre. Gumaan ang aking pakiramdam. Na para bang ang lahat ng bigat na aking dinadala ay nailipat sa papel na iyon. Hindi na ito isang lason sa loob ko, isa na itong kwento. Kinabukasan, maaga akong gumising. Nagtimpla ako ng instant na kape mula sa maliit na coffee maker sa kwarto. Habang iniinom ko ito, binuksan ko ang aking telepono at nag-book ng flight.
pauwi sa Cebu, sa parehong airline. Ang pinakamaagang flight na makukuha ko. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Ang Maynila, na dapat sana'y magiging lugar ng masayang pagsasama, ay naging isang lugar na gusto ko nang iwanan. Bago pumunta sa airport, may kailangan muna akong gawin. Naglakad ako at naghanap ng isang post office. Isang maliit na postal annex sa pagitan ng isang gasolinahan at isang saradong vulcanizing shop. Pumasok ako. Isang selyo po. Para sa Quezon City, sabi ko sa clerk. Idinikit ko ang selyo sa sobreng para kay Angela. Habang inihuhulog ko ito sa mailbox, naramdaman ko ang isang uri ng pagtatapos at isang bagong simula. Ang pagpapadala ng liham na iyon ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon kung saan ko na ngayon ibibigay ang aking oras, ang aking pagmamahal, at ang aking sarili. Sa airport, ilang oras bago ang aking flight, umupo ako sa isang cafe. Umorder ako ng tsaa at isang scone. Sa pagkakataong ito, ako ay kalmado na. Ang babaeng dumating sa Maynila kahapon, puno ng pag-asa at nakabestida, ay iba na sa babaeng nakaupo ngayon dito, na may suot na jacket at isang matatag na puso. Hindi na ako isang biktima na naghihintay. Ako ay isang survivor na pauwi na. Sa labas ng bintana ng cafe, pinanood ko ang isang maliit na batang lalaki na tumatakbo patungo sa kanyang lola. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang lola na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pinanood ko sila hanggang sa mawala sila sa aking paningin. At ibinulong ko sa aking sarili, hindi sa galit, kundi sa isang malinaw na pag-unawa, karapat-dapat din ako sa ganoon. Ang pag-uwi ay mas tahimik. Ang eroplano ay hindi puno. Mayroon akong isang buong hilera para sa aking sarili. Sa paglipad ng eroplano, habang tinitingnan ko ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit, wala na akong naramdamang lungkot. Wala ring galit. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap at sa pagpapasya. Paglapag ko sa Mactanggent Cebu International Airport, isang pamilyar na init ang sumalubong sa akin. Hindi ang nakakapasong init ng Maynila, kundi ang mainit na hangin ng aking tahanan. Ang amoy ng dagat, kahit malayo, ay tila abot kamay. Ang pakiramdam ng pagiging nasa sarili mong lugar ay hindi maipaliwanag. Habang naglalakbay ako pauwi sa aking bahay, ang bawat kanto, bawat puno, bawat lumang gusali ay parang bumabati sa akin. Welcome home, tila bulong nila. Pagpasok ko sa aking bahay, ang katahimikan ang una kong napansin. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Ang amoy ng lavender at lumang kahoy ay bumalot sa akin. Ibinaba ko ang aking maleta sa sahig. Isinabit ko ang aking jacket. Ang lahat ng aking galaw ay mabagal at may layunin. Nagtimpla ako ng isang tasa ng chamomile tea at umupo sa aking mesa sa kusina. Ang mesa kung saan napakaraming Pasko at kaarawan ang aming ipinagdiwang noon. Ang mesa kung saan minsan ay natapunan ni Marco ng gravy noong bata pa siya. Ang mesa kung saan gumugupit ng mga snowflake si Angela mula sa mga tissue paper. Tiningnan ko ang paligid ng aking kusina. Ang lahat ay nasa ayos, lahat ay pamilyar. Ngunit may nagbago. Ako, pagkatapos kong inumin ang aking tsaa, tumayo ako at nagtungo sa isang drawer sa tabi ng refrigerator. Ito ang drawer na bihirang buksan. Ang drawer ng mga papeles. Ang drawer na may mga folder, na may label na legal, mga resibo, at Marco at Angela. Dahan-dahan kong kinuha ang mga folder. Una, ang folder ni Marco. Makapal ito. Napakakapal. Ang bawat pahina ay isang testamento ng aking mga sakripisyo. Binuklat ko ito. Naroon ang mga resibo ng matrikula na binayaran ko. 50,000 piso bawat semestre sa loob ng 2 taon. Naroon ang kopya ng tseke para sa paunang bayad sa kotse nila. Naroon ang resibo mula sa mekaniko nang masira ang transmission ng kanilang sasakyan. Naroon ang mga papeles ng co-signing ko para sa kanilang housing loan noong 2010. At naroon ang pinakamasakit sa lahat.
Ang bank statement na nagpapakita ng 100,000 pisong inilipat ko sa account ni Liza para sa paunang bayad sa preschool ni Sofia. Kasama nito ay isang maliit na papel na may sulat kamay ni Liza. Tita, babayaran po namin kayo pagdating ng bonus. Isang bonus na hindi kailanman dumating. Habang tinitingnan ko ang bawat papel, wala akong naramdamang galit. Ang naramdaman ko ay isang malamig na kalinawan na parabang nabuksan ang aking mga mata sa isang katotohanan na matagal ko nang iniiwasan. Hindi ako tumutulong. Ako ay ginagamit. Hindi ako isang ina na sumusuporta. Ako ay isang institusyong pampinansyal. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Pagkatapos, kinuha ko ang folder ni Angela. Manipis ito. Naroon ang mga birthday card na ipinadala niya. Ang mga litrato niya kasama ang kanyang pusa. Ang mga sulat kamay na pasasalamat para sa maliliit na halaga na ipinadala ko para sa kanyang mga libro o proyekto sa eskwela. Isang postcard mula sa isang outing. Ang nakasulat, Lola, sana nandito ka. Ang ganda dito. Ipinatong ko ang 2 folder sa mesa, magkatabi. Ang makapal at ang manipis. Ang obligasyon at ang pagmamahal. Ang lahat ay naging napakalinaw. Sa sandaling iyon, alam ko na ang kailangan kong gawin. Kinabukasan, bago pa man magbukas ang bangko, naroon na ako. Suot ko ang aking pinakalumang bota at ang parehong asul na cardigan na binili ko para sa biyahe. Ang cardigan na sumisimbolo sa aking katangahan. Ngayon, isusuot ko ito bilang simbolo ng aking pagbabago. Pumasok ako sa bangko na may isang uri ng determinasyon na hindi ko pa naramdaman noon. Magandang umaga, Ginang Reyes. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Bati ng isang batang teller. Gusto kong makausap ang manager. Tungkol sa lahat ng aking account, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Ipinasok ako sa isang maliit na opisina na may salaming pader. Isang babae na nagngangalang Gina ang nagpakilala bilang aking account manager. Umupo ako sa tapat niya. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, Ginang Reyes? Tanong niya. Nakangiti. Huminga ako ng malalim. Gusto kong ipatigil ang lahat ng automatic payments at fund transfers mula sa aking account. Lahat ng mga ito. Simula ngayon, nawala ang ngiti sa mukha ni Gina. Kumunot ang kanyang noo. Lahat po? Titingnan ko lang po. Nag-type siya sa kanyang computer. Habang tinitingnan niya ang screen, nakita ko ang pagtaas ng kanyang mga kilay. Ginang Reyes, mayroon po kayong ilang mga recurring transfers sa mga miyembro ng pamilya, pambayad ng insurance ng kotse, ilang mga allowance. Itigil mo lahat yan, sabi ko. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Tumingin siya sa akin, na para bang sinusubukan niyang basahin ang aking isip. Mayroon din pong isang power of attorney sa inyong file. Para po kay Ginoong Marco Reyes. Nananatili pa rin po ba ito? Ito na, ang pinakamahalagang tanong. Ito ang tanikala na matagal nang nakagapos sa akin. Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Walang pagsisisi. Hindi, sabi ko. Bawiin mo na. Paglabas ko sa bangko, parang may isang malaking bigat na natanggal sa aking mga balikat. Ang sikat ng araw ay parang mas maliwanag. Ang hangin ay parang mas sariwa. Naglakad ako pa uwi, hindi nagmamadali. Dumaan ako sa isang maliit na panaderya at bumili ng mainit na pandesal. Simple lang, pero sa sandaling iyon, parang ito ang pinakamasarap na gantimpala. Ang pagbawi sa aking kapangyarihang pinansyal ay hindi para parusahan sila. Hindi, ito ay para protektahan ang aking sarili. Ito ay pagguhit ng isang linya sa buhangin na matagal ko nang dapat ginawa. Isang linya na nagsasabing, hanggang dito na lang. Pagdating sa bahay, habang kumakain ng pandesal at umiinom ng kape, may isa pang bagay na kailangan kong gawin. Ang huling hakbang para makumpleto ang aking pagbabago. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero na matagal ko nang hindi natatawagan. Ang numero ng aming pamilyang abogado. Si Ginoong Santos. Si Ginoong Santos ay kasama na ng aming pamilya sa loob ng mahigit 30 taon. Siya ang tumulong sa amin
nang bilhin namin ang bahay na ito. Siya ang nag-asikaso ng mga papeles nang pumanaw ang aking asawa. At siya rin ang gumawa ng aking unang huling habilin. Maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay kasing pamilyar pa rin. Mainit ngunit laging maingat. Ginang Reyes, napatawag po kayo. Kumusta po kayo? Bati niya. Mabuti naman ako, attorney. Sagot ko. Gusto ko sanang gumawa ng ilang pagbabago sa aking huling habilin. Isang maikling katahimikan. Sige po, sabi niya. Hindi siya nagtanong kung bakit. Ang mga abogadong tulad niya ay nakakita na ng lahat ng klase ng drama sa pamilya. Kailan po kayo libreng magpunta sa opisina? Bukas na bukas din, sabi ko. Kinabukasan, suot ang isang simpleng bestida. Pumasok ako sa maliit na opisina ni Ginoong Santos. Ang amoy ng lumang papel at floor polish ay hindi nagbago. Ang mga litrato sa dingding ay ganoon pa rin. Ang kanyang mga anak na nakasuot ng toga, ang kanyang bangka, ang kanyang aso na may suot na sombrerong pamasko. Tumayo siya para salubungin ako. Kasing galang pa rin tulad ng dati. Ginang Reyes, ikinagagalak ko po kayong makita, sabi niya. Inilahad ang kanyang kamay. Umupo kami sa kanyang opisina, sa mga lumang silyang katad. Ano po ang babaguhin natin ngayon? Tanong niya nang may kabaitan. Huminga ako ng malalim. Ito na, walang atrasan. Ang lahat? Sabi ko. Gusto kong baguhin ang lahat. Gusto kong magtayo ng isang trust fund at gusto kong lahat ng aking ari-arian. Bawat sentimo, bawat titulo, bawat ipon ay mapunta dito. Tumango siya. Hindi nagulat. Kinuha niya ang kanyang legal pad at pluma. At sino po ang magiging benepisyaryo ng trust na ito? Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata. Ang aking apo, si Angela Reyes, siya lang. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay, isang maliit na senyales ng pagkagulat. Ibig sabihin po, aalisin na natin sina Ginoong Marco at Ginang Liza? Oo, attorney, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Sapat na ang nakuha nila sa akin. Sobra-sobra na. Hindi siya nagkomento. Nagpatuloy ako. Gusto kong siguruhin na matibay ito. Walang butas. Walang paraan para kwestiyonin nila ito. Si Angela ang makakatanggap ng lahat kapag wala na ako. At habang nabubuhay pa ako, siya lang ang maaaring makinabang mula sa trust para sa kanyang pag-aaral, kalusugan o anumang emergency. Ako ang magpapasya kung ano ang maituturing na emergency. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ginoong Santos. Napag-isipan niyo na po itong mabuti. Gabi-gabi, sa loob ng maraming taon, sagot ko. Ang bahay na ito, ang aking pensyon, ang mga time deposit, lahat ng nakapangalan sa akin, ililipat sa trust. At ako pa rin ang may kontrol habang nabubuhay. Siyempre po, sabi niya. Mabait na bata si Angela. Noon pa man, isang kirot ang naramdaman ko sa aking lalamunan. Siya na lang ang natitirang nakakakita sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang pitaka. Ang kapaitan sa aking boses ay hindi nakatakas sa kanya, ngunit hindi siya natinag. Kung gayon, sabi niya, siguraduhin nating masusunod ang inyong mga hiling. Sa sumunod na oras, isa-isa naming pinag-usapan ang lahat. Bawat detalye, bawat ari-arian, bawat kondisyon. Tinanong niya ako ng maraming what if na tanong. At sa bawat tanong, mayroon akong isang matatag na sagot. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang benefit of the doubt. Nang matapos kami, inipon niya ang mga papel. Tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na malapit sa paghanga. Ihahanda ko po ang pinal na draft sa loob ng ilang araw, sabi niya. Pagkatapos ay ipapanotaryo natin. At tapos na. Salamat, attorney, sabi ko. At ang pasasalamat na iyon ay mula sa kaibuturan ng aking puso. Paglabas ko sa kanyang opisina, ang hangin ay parang mas magaan. Naglakad ako pauwi. Dumaan ako sa isang flower shop at bumili ng isang maliit na poinsettia. Hindi na ako madalas magdekorasyon, pero gusto ko ng isang bagay na maliwanag sa aking mesa sa kusina. Isang bagay na buhay.
Pagpasok ko sa pinto ng aking bahay, eksaktong tumunog ang telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Kinakabahan. Sinagot ko ito. Hello? Lola? Ang boses na iyon. Kahit sa telepono, puno ito ng init at kabaitan. Ang boses ng aking anghel. Ang boses ni Angela. Lola? Inulit ni Angela sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala at kaba. Lola, kayo po ba yan? Napaupo ako sa pinakamalapit na silya sa kusina. Ang poinsettia ay nakapatong pa rin sa aking kandungan. Oo, apo. Ako ito. Lola, natanggap ko po ang sulat ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Kararating lang po. Lola, ano po ang nangyari? Ayos lang po ba kayo? Ang kanyang tanong ay simple lang. Ayos lang po ba kayo? Ngunit sa tanong na iyon, naramdaman ko ang lahat ng pag-aalala na hindi ko naramdaman mula kina Marco at Liza. Hindi? Nasaan ka? Hindi. Bakit hindi ka sumasagot? Kundi isang tunay na pag-aalala para sa aking kapakanan. Huminga ako ng malalim. Ayos lang ako, apo. Ngayon, ayos na ako. Hindi ko po maintindihan, Lola. Ang sabi po sa akin ni Papa at ni Tita Liza, kinanselan niyo raw po ang flight ninyo sa huling sandali. Pinalabas po nila na nagbago lang ang isip ninyo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Siyempre, iyon ang sasabihin nila. Palagi silang may dahilan. Palagi nilang binabaluktot ang kwento para magmukha silang mabuti. Hindi iyon totoo, Angela. Sabi ko ng mahinahon. Nandoon ako. Lumapag ako sa Maynila. Naghintay ako. At nakita ko ang mga litrato. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Naririnig ko lang ang mahinang paghinga ni Angela sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay basag. Lola, I'm so sorry. Wala po akong kaalam-alam. Kung nalaman ko lang po sana. Shh! Sabi ko, sinusubukang pakalmahin siya. Kahit na ako mismo ay nagpipigil ng luha. Alam ko, apo. Alam ko. Hindi mo ito kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero dapat po, chinek ko. Dapat po tumawag ako sa inyo. Miss na miss ko po kayo noong Noche Buena, Lola. Hindi po kumpleto nang wala kayo. At doon na bumagsak ang mga luhang matagal ko nang pinipigilan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang marinig ang mga salitang iyon, ang marinig na may isang taong nakaramdam ng aking pagkawala, iyon ay parang isang balsamo sa aking sugatang puso. Salamat, apo. Sabi ko, ang aking boses ay garalgal. Ang marinig yan mula sa iyo. Higit pa sa sapat na iyon. Nag-usap kami ng matagal. Kinwento niya ang tungkol sa kanyang mga klase, sa kanyang mga pasyente sa ospital, kung saan siya nag-OJT. Kinwento ko naman sa kanya ang tungkol sa aking tahimik na pag-uwi. Hindi ko binanggit ang tungkol sa bangko o sa abogado. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang mahalaga ay ang koneksyon naming dalawa. Ang pag-uusap na ito, bago kami magpaalam, may sinabi si Angela na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Lola, sabi niya, may pag-aalinlangan sa kanyang boses. May break po ako sa klase sa susunod na weekend. Pwede po ba akong dumalaw sa inyo diyan sa Cebu? Sasakay po ako ng bus. Ang puso ko, na kanina lang ay parang isang tuyong lupa, ay biglang diniligan. Isang maliit na bulaklak ng pag-asa ang sumibol. Oo, apo. Siyempre naman. Hihintayin kita. Ang kwarto mo dito ay laging handa para sa iyo. Sige po, Lola. Magdadala po ako ng chessboard. Naglalaro pa po ba kayo? Napangiti ako. Hindi ako tumigil. Ang sumunod na linggo ay parang lumipas ng napakabilis. Naglinis ako ng bahay. Inayos ko ang kwarto para kay Angela. Nagluto ako ng kanyang mga paboritong pagkain. Ang aking bahay, na sa loob ng maraming taon, ay parang isang museo ng mga alaala, ay biglang nabuhayan. Noong Sabado ng hapon, sinundo ko siya sa terminal ng bus. Mula sa malayo, natanaw ko na siya. Ang kanyang buhok na kulot, ang kanyang malaking backpack. Ngunit nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay nagliwanag.
Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng napakahigpit. Isang yakap na totoo, isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Ang weekend na iyon ay isa sa pinakamasaya sa aking buhay sa loob ng maraming taon. Naglaro kami ng chess. Tinalo niya ako sa unang laro, tinalo ko naman siya sa pangalawa. Nagkwentuhan kami hanggang hating gabi habang umiinom ng mainit na tsokolate. Ikinwento niya sa akin ang lahat ng kanyang mga pangarap. Maging isang mahusay na nurse, makapaglakbay, magkaroon ng sariling pusa. At ako naman, nakinig lang. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang paggaling ng aking puso. Sa aming pag-uusap, sinabi niya ang isang bagay na nakapagpatibay sa aking mga desisyon. Alam niyo po, Lola, pagod na po akong magpanggap. Pagod na po akong magpanggap na normal ang lahat sa pamilya. Pagod na po akong maging tagapamagitan. Tiningnan ko ang aking apo. Nakita ko sa kanya, hindi lang ang isang bata, kundi ang isang malakas na babae na hinuhubog ng panahon. Hindi mo kailangang magpanggap dito, apo, sabi ko. Kailanman, noong linggo, bago siya umalis, iniabot ko sa kanya ang isang maliit na baon at hinalikan siya sa pisngi. Habang pinapanood ko ang bus na papalayo, hindi na kalungkutan ang aking naramdaman, kundi isang malalim na pasasalamat. Dahil sa gitna ng kadiliman, ipinadala sa akin ng Diyos ang aking anghel, ang aking Angela, ang aking pamilya. Ilang araw matapos ang pagdalaw ni Angela, ang aking bahay ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang init. Ang alaala ng tawa ni Angela, ang amoy ng niluto niyang adobo, ang chessboard na nakapatong pa rin sa mesa. Lahat ay nag-iwan ng isang bakas ng kaligayahan. Naging abala ako sa aking hardin, sa pagbabasa ng mga libro, at sa panonood ng mga lumang pelikula. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong sapat na ako, sapat na ang aking sarili. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng aking mga halaman sa harap ng bahay, isang magarang kotse ang huminto sa tapat ng aking gate. Isang kotseng pamilyar. Bumukas ang pinto at mula roon ay bumaba ang isang babaeng nakaayos na parang pupunta sa isang party. Si Liza. Ang puso ko ay bahagyang kumabog, ngunit hindi sa kaba, kundi sa paghahanda. Alam kong darating ang araw na ito. Pumasok siya sa gate. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog sa sementadong daanan. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Tita Irene, bati niya. Ang kanyang boses ay malambing sa isang pilit na paraan. Kumusta na po kayo? Hindi ako sumagot agad. Ibinaba ko ang aking host at hinarap siya. Liza, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at walang emosyon. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang po sanang mangumusta, sabi niya. Inililibot ang kanyang mga mata sa aking hardin na para bang sinusuri kung may nagbago. Nag-aalala po kami sa inyo. Hindi po kayo sumasagot sa mga tawag namin. Bakit naman kayo mag-aalala? Tanong ko. Hindi ba't kumpleto na kayo doon? Ang banat kong iyon ay tila tumama sa kanya. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang kislap ng inis, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang malungkot na ngiti. Tita, tungkol po doon, iyon po ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Akala po talaga ni Marco na sa susunod na araw pa ang dating ninyo. Nagkamali po kami ng tingin sa tiket. Pasensya na po talaga. Isang hindi pagkakaunawaan. Iyon ang kanilang dahilan. Isang simple at mababaw na salita para takpan ang isang malalim na kapabayaan. Tiningnan ko siya, ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang perpektong buhok, ang kanyang mga peking ngiti, at ang litrato. Tanong ko, aling litrato po? Ang litrato sa social media. Ang litratong nagsasabing, kumpleto na kayo. Nag-iwas siya ng tingin. Iyon po. Pinost ko lang po iyon para sa Pasko. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Hindi sinasadya. Isa na namang salita para ipawalang sala ang sarili. Huminga ako ng malalim. Tapos na ako sa mga laro nila. Halika, pumasok ka muna, sabi ko. Naupo kami sa sala. Inalok ko siya ng tubig.
na tinanggihan niya. Umupo siya sa gilid ng sofa na parang handang tumayo anumang oras. Tita, ang dahilan po kung bakit ako naparito, gusto po naming ayusin ang lahat, sabi niya. Miss na po kayo ng mga bata. At si Marco, sobra po siyang nag-aalala. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi, Liza. Hindi iyan ang dahilan kung bakit ka naparito. Naparito ka para tingnan kung bakit hindi na pumapasok ang pera. Naparito ka dahil tumigil na ang allowance. Naparito ka dahil hindi na nababayaran ang insurance ng kotse ninyo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang maskara ng pag-aalala ay biglang nabakbak at ang nakita ko ay ang tunay na Liza. Isang babaeng nag-aalala, hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili. Hindi po totoo yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Huwag na tayong maglokohan, Liza, sabi ko. Ang aking boses ay nanatiling kalmado. Sa loob ng maraming taon, naging bukas ang aking pitaka para sa inyo. Ibinigay ko ang lahat. Pero ano ang natanggap kong kapalit? Isang upuan na walang laman sa inyong mesa. Isang pangalan na nakalimutan sa airport. Hindi po namin kayo kinalimutan, giit niya. Talaga? Kung gayon, nasaan kayo noong gabing iyon? Nasaan ang kahit isang tawag na nagsasabing, Nay, pasensya na. May late kami? Wala, dahil masaya na kayo. Kumpleto na kayo. At ako ay isa na lang abala. Tumayo siya. Ang kanyang pagpipigil ay nawala na. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo nagkakaganito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa inyo, napatawa ako. Isang maikli at mapait na tawa. Ano ang ginawa ninyo para sa akin, Liza? Ano? Hindi siya makasagot. Tapos na ako, Liza, sabi ko. Tumatayo na rin. Gumawa na ako ng mga pagbabago. Mga pagbabago na makakaapekto sa inyo. Kaya kung ako sa iyo, umuwi ka na at sabihin mo kay Marco na maghanda siya. Dahil ang buhay na kinasanayan ninyo ay tapos na. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Sa wakas, naintindihan niya. Hindi na ako ang matandang babae na kaya nilang paikutin sa kanilang mga daliri. Ano pong ibig ninyong sabihin? Malalaman ninyo, sabi ko, sa tamang panahon. Naglakad siya palabas ng aking bahay nang walang paalam. Habang pinapanood ko ang kanyang kotse na mabilis na umalis, wala akong naramdamang tagumpay. Ang naramdaman ko lang ay isang malungkot na katapusan. Ang katapusan ng isang pagkukunwari. Ilang araw matapos ang pagbisita ni Liza, tumawag ang aking abogado, Ginang Reyes. Sabi ni Ginoong Santos, handa na po ang lahat ng dokumento. Isinadlak ko na rin po sa korte ang mga kinakailangang papeles para formal na ma-revoke ang power of attorney. Magpapadala po ang opisina namin ng formal na abiso kay Ginoong Marco. Salamat, attorney, sabi ko. Ibinaba ko ang telepono at naramdaman ko ang isang pinal na pagtatapos. Ang lubid na naguugnay sa akin sa kanilang mga responsibilidad ay tuluyan nang naputol. Gaya ng inaasahan, kinagabihan, tumawag si Marco. Ang pangalan niya sa screen ng telepono ko ay parang isang paalala ng isang buhay na tinalikuran ko na. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Hello, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Ma? Ang kanyang boses sa kabilang linya ay iba. Hindi na ito ang malambing na boses na ginamit niya para hikayatin akong pumunta sa Maynila. Ito ay isang boses na puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang galit. Ma, ano to? Nakatanggap ako ng sulat mula kay Attorney Santos. Tinanggal mo ang power of attorney ko? At ano itong tungkol sa isang trust fund? Sa wakas, ang katotohanan. Ang nabasa mo ay totoo, Marco, sabi ko. Pero, bakit? Hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng lahat. Ma, pera lang ba ito? Pera lang ba ang habol mo? Ang kanyang mga salita ay parang isang sampal. Ako pa ang mukhang pera. Ako, na nagbigay ng halos lahat ng aking ipon para sa kanila. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Pera? Ulit ko, isang malamig na tawa
ang kumawala sa aking lalamunan. Marco, kailanman ay hindi naging tungkol sa pera ito para sa akin. Pero para sa inyo, mukhang iyon lang ang mahalaga. Iyon lang ang nakikita ninyo. Hindi totoo yan. Nag-aalala kami sa iyo. Nag-aalala? Tanong ko. Nag-alala ka ba noong nag-iisa akong naghihintay sa airport? Nag-alala ka ba noong naglalakad ako sa gilid ng kalsada sa gabi? Naghahanap ng matutulugan? Nag-alala ka ba noong nakita mong wala ako sa Noche Buena ninyo? Hindi. Nag-alala ka lang noong tumigil na ang daloy ng pera. Aminin mo, hindi siya makasagot. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Ang desisyon kong ito, Marco, ay hindi parusa, pagpapatuloy ko. Ito ay resulta. Resulta ng maraming taon ng pagpapabaya. Resulta ng mga kaarawan na kinalimutan ninyo. Resulta ng mga tawag na hindi sinasagot. Resulta ng pakiramdam na ako ay isang ATM machine, hindi isang ina. Ang nangyari sa airport, iyon lang ang huling patak. Iyon ang gumising sa akin sa katotohanan. Pero pamilya mo pa rin kami, ma. Sabi niya. Ang kanyang boses ay desperado na. Dugot laman mo kami. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa akin. Kalungkutan para sa anak na minahal ko ng buong buo. Kalungkutan para sa kung ano ang dapat sana ay naging kami. Hindi, Marco, sabi ko. Ang aking boses ay malumanay na ngayon, ngunit puno ng isang pinal na katotohanan. Mali ka. Naging pamilya mo ako. Ako ang iyong ina. Ako ang iyong lola. Ako ang inyong sandalan. Pero kayo, matagal na kayong hindi naging pamilya sa akin. Isang mahabang, mabigat na katahimikan ang namagitan sa amin. Walang sigawan, walang sumbatan, tanging ang bigat ng mga salitang binitawan. Ang katotohanan na hindi na maitatago pa. Paalam, Marco, sabi ko. At bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang telepono. Pagkatapos ng tawag na iyon, tumayo ako at nagpunta sa bintana. Tumingin ako sa madilim na kalangitan. Walang mga bituin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa dilim. Kasama ko ang aking sarili. At sa ngayon, iyon ay sapat na. Nagising ako kaninang umaga nang hindi tumutunog ang alarm clock. 7:00 na pala. Dati-rati. Kapag ganitong oras, aligaga na ako. Agad akong babangon. Magtitimpla ng kape. Iisipin kung ano ang lulutuin para sa tanghalian. Iisipin kung tatawag ba si Marco. Iisipin kung may kailangan ba sila. Pero ngayon, nanatili lang akong nakahiga. Pinakinggan ko ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito. Walang nagmamadali sa akin. Walang humihingi ng pera. Walang naghihintay ng padala. Ako lang. At ang aking kapayapaan. Bumangon ako ng dahan-dahan. Isinuot ko ang aking tsinelas. Yung malambot. Yung bago. Binili ko ito noong isang araw sa palengke. Kulay pula. Dati, hindi ako bumibili ng ganito kaganda para sa sarili ko. Sinasabi ko sa sarili ko noon, sayang ang pera. Ipunin na lang para sa apo. Ipunin na lang kung sakaling kailanganin ni Marco. Pero mali pala ako. Hindi sayang ang pera kung para sa sarili mong ginhawa. Pumunta ako sa kusina. Nagtimpla ako ng kape. Yung barako, yung matapang, yung amoy pa lang, gising na ang diwa mo. Dati, 3-in, 1 lang ang iniinom ko kasi mas mura. Tinitipid ko ang sarili ko para maibigay ko ang lahat sa kanila. Ngayon, humigop ako ng mainit na kape at napapikit ako sa sarap. Binuksan ko ang bintana sa kusina. Pumasok ang sariwang hangin. Tanaw ko mula dito ang aking maliit na hardin. Ang mga orkidya ko, namumulaklak na sila. Ang tagal ko silang napabayaan dahil sa kakaisip ko sa problema ng iba. Ngayon, inaalagaan ko na sila ulit. At bilang ganti, binibigyan nila ako ng ganda. Napatingin ako sa kalendaryo na nakasabit sa dingding. Disyembre na naman pala. Pero sa pagkakataong ito, wala akong nararamdamang kirot sa dibdib. Wala na yung bigat na parang dinadaganan ako tuwing sasapit ang Pasko. Naalala ko yung nangyari sa airport. Yung sakit, yung hiya,
Yung pakiramdam na para kang basahan, na iniwan sa isang tabi. Masakit pa rin kung iisipin. Pero hindi na ito ang sakit na nagpapaiyak sa akin gabi-gabi. Ito ay sakit na nagturo sa akin. Sakit na gumising sa akin. Kung hindi nangyari iyon, kung sinundo nila ako noon, kung naging mabait sila ng kaunti, baka hanggang ngayon, alipin pa rin nila ako. Baka hanggang ngayon, nagpapadala pa rin ako ng pera habang sila ay nagpapakasasa. Baka hanggang ngayon, umaasa pa rin ako sa kapirasong pagmamahal na hindi naman totoo. Kaya sa totoo lang, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako na iniwan nila ako sa airport. Dahil doon ko natagpuan ang sarili ko. Tumayo ako at nagpunta sa sala. Ibang-iba na ang itsura ng bahay ko ngayon. Pinalitan ko na ang mga kurtina. Dati, ang gusto ni Liza ay yung kulay cream. Kahit ayaw ko dahil madaling dumihan, sinunod ko siya. Para lang walang gulo. Pero kahapon, ikinabit ko ang mga kurtinang gusto ko. Kulay asul, kulay ng dagat, kulay ng langit. Ang ganda tingnan. Inalis ko na rin ang malaking litrato namin ni Marco na nakasabit sa gitna ng sala. Yung litrato noong graduation niya. Nakatago na ito ngayon sa bodega. Hindi ko naman itinapon. Anak ko pa rin siya. Pero hindi na siya ang sentro ng mundo ko. Sa pader na iyon. Naglagay ako ng salamin. Isang malaking salamin para tuwing dadaan ako, makikita ko ang sarili ko. Makikita ko na maayos ako, na matibay ako, na buhay pa ako. Habang nagpupunas ako ng mga muebles, tumunog ang doorbell. Lumabas ako para tingnan kung sino. Ang kartero pala. May dalang maliit na pakete. Magandang umaga po, Nay. Bati niya sa akin nang nakangiti. Magandang umaga rin. Sagot ko sabay abot ng tip. Pang merienda mo. Pagpasok ko sa loob, binuksan ko agad ang pakete. Galing ito kay Angela. Napangiti ako. Ang apo ko, ang tanging alaala na may saysay sa loob ng pakete. May isang kahon ng tsaa, mga herbal tea na pampakalma daw, at may kasamang sulat. Isang card na gawa ng kamay. May drawing pa ng bulaklak sa gilid. Binasa ko ang sulat niya. Lola, ang sabi niya sa sulat. Sana po magustuhan niyo ito. Nakita ko ito sa mall at naalala ko kayo. Excited na po akong bumisita diyan sa summer. Maglalaro po ulit tayo ng chess. Tatalunin na kita sa susunod. Mahal na mahal kita, Lola. Napaluha ako. Pero luha ito ng tuwa. Hindi ko kailangan ng buong pamilya para maging masaya. Ang kailangan ko lang ay totoo. Kahit isa lang. Basta totoo, si Angela. Siya ang pamilya ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Hindi para tawagan si Marco. Hindi para tingnan ang Facebook ni Liza. Kundi para mag-text kay Angela. Salamat, apo, ang tinipa ko. Gustong-gusto ko ang regalo mo. Hihintayin kita dito. Magluluto ako ng paborito mong kare-kare. Pagkatapos kong mag-send, inilapag ko ang cellphone. Tumayo ako at nagpunta sa aking kwarto. Binuksan ko ang aking aparador. Nandoon sa ibabaw ang mga dokumento. Ang aking bagong last will and testament. Ang mga titulo ng lupa. Ang mga passbook ng bangko. Lahat ay nakapangalan na kay Angela. Wala nang makukuhang kahit singkong duling si Marco at ang asawa niya. Dati, natatakot ako na baka magalit sila. Baka itakwil nila ako. Baka lalo nila akong hindi kausapin. Ngayon, wala na akong pakialam. Natutunan ko na ang respeto ay hindi hinihingi. Ang respeto ay ibinibigay sa mga taong karapat-dapat at kung hindi nila ako kayang respetuhin bilang ina, hindi ko rin sila obligasyong buhayin bilang anak. Isinarado ko ang aparador. Napatingin ako sa salamin ng tokador. Nakita ko ang isang matandang babae. Puti na ang buhok. Marami ng kulubot sa mukha, pero nakangiti siya. Ang mga mata niya. Hindi na malungkot. May kislap na ulit. Kinuha ko ang suklay at sinimulang ayusin ang aking buhok. Ngayong hapon, pupunta ako sa mall. Mag-isa. Manonood ako ng sine. Kakain ako sa paborito kong restaurant. Bibili ako ng bagong damit. Bakit? Dahil kaya ko. Dahil gusto ko. Dahil sa wakas. Ako naman, lumabas ako ng bahay at umupo muna
sa beranda, humahangin ng presko. May dumaan na kapitbahay. Si Aling Nena. "Uy, Mare!" Bati niya sa akin. "Parang ang ganda ng aura natin ngayon ah. Blooming ka." Tumawa ako ng mahina. "Ganoon ba, Mare? Siguro dahil wala na akong iniisip na problema." "Buti naman," sabi niya habang papalapit sa bakod. "Alam mo, matagal na kaming naaawa sa'yo. Lagi ka naming nakikitang malungkot. Laging naghihintay sa wala. Pero ngayon, iba ka na." Tumango ako. "Tama ka, Mare. Matagal akong natulog. Pero gising na ako ngayon." Nagkwentuhan kami saglit. Tungkol sa presyo ng bilihin. Tungkol sa mga teleserye. Mga simpleng bagay. Nang umalis siya, napaisip ako. Ito ang buhay. Ang pakikipagkapwa-tao. Ang pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay. Ang pagiging kontento. Napagtanto ko na ang kaligayahan ay hindi pala nakadepende sa ibang tao. Wala ito sa anak mo. Wala ito sa asawa mo. Wala ito sa dami ng pera na ibinibigay mo. Ang kaligayahan ay nasa sarili mo. Nasa pagtanggap mo. Nasapat ka. Nasa pagpapatawad mo sa sarili mo. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagiging martir noon. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagpapabaya sa sarili ko. Huminga ako ng malalim. Naalala ko yung mga nanay at tatay na katulad ko. Mga magulang na ibinigay ang lahat. Pero binaliwala sa huli. Kung naririnig niyo ako ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Huwag kayong matakot bumitaw. Huwag kayong matakot na unahin naman ang sarili niyo. Hindi masama ang magdamot kung ubos na ubos ka na. Hindi masama ang humindi. Tingnan niyo ako. Akala ko noon. Katapusan na ng mundo ko noong tinalikuran ako ng anak ko. Akala ko, mamamatay ako sa lungkot. Pero heto ako, buhay na buhay. Masigla, malaya. Kinuha ko ang watering can at sinimulang diligan ang mga halaman. Ang bawat patak ng tubig ay parang simbolo ng pag-asa. Bawat araw ay bagong simula. Bukas, magsisimba ako. Magpapasalamat sa Diyos sa panibagong lakas. Sa susunod na linggo, magpapa-appointment ako sa salon. Magpapakulay ako ng buhok. Bakit hindi? Sa susunod na buwan, baka mag-travel ako. Kahit sa Baguio lang o sa Tagaytay, kasama ang mga amiga ko. Marami pa akong pwedeng gawin. Marami pa akong pwedeng maranasan. Hindi dahil matanda na tayo ay tapos na ang laban. Ngayon pa lang, nagsisimula ang tunay na laban. Ang laban para sa ating sariling kaligayahan. Tumingala ako sa langit, maaliwalas ang panahon. Wala nang ulan, wala nang bagyo. Ang sarap mabuhay, ang sarap maging malaya. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang isang paru-paro na dumapo sa bulaklak ng gumamela. Kulay dilaw ito. Matingkad, masaya, lumipad ito palayo, pataas ng pataas. Hanggang sa mawala na ito sa paningin ko. Ganoon din ako, lilipad ako. Hindi papunta sa Maynila para magmakaawa ng pagmamahal, kundi lilipad ako sa sarili kong paraan. Sa sarili kong mga pakpak. Tumayo ako, mula sa pagkakaupo, inayos ko ang aking damit. Pumasok ako sa loob ng bahay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isinara ko ang pinto nang may ngiti sa aking mga labi. Hindi dahil may tinataguan ako, kundi dahil buo na ako. Dito sa loob ng tahanang ito, na punong-puno na ng pagmamahal. Pagmamahal na galing sa akin, para sa akin. At tama na iyon. Sapat na iyon. Sobra-sobra pa. Ito ang kwento ko. At sana, maging simula rin ito ng kwento mo. Dahil ikaw, oo, ikaw na nakikinig. Mahalaga ka, karapat-dapat ka, at hindi ka nag-iisa. Magandang umaga sa inyong lahat. At maligayang bagong simula.